Sa mga nagdaang kabanata ay nasaksihan natin kung paano naging seryoso ang ating bida at kanyang sinabi na kung sino naman ang natatakot sa kanino man. Natawa si Liao Cheng sa sagot ng ating bida at sa tapang nito. Kaya sa loob-loob niya ay natutuwa ito sa pagiging mapusok ng ating bida. Dagdag pa niya na ang ganitong kabataan ay madaling mahuhulog sa bitag. Nagsaad din siya sa ating bida na ito ang taya mo kay Fang Tianshou. Pero gusto rin niyang mag-propose ng karagdagang side bet sa iyo. Kaya tinanong niya ang ating bida na kung maglakas loob bang tanggapin ito ni Zhong Shishan. Nagulat naman si Zhong Shishan at kanyang sinabi na kung kailangan pa ba na karagdagang side bet. Kinumpirma naman ito ni Liao Cheng na oo, at bawat isa sa atin ay tataya ng isa pang 10,000 mababang grade na Spirit Stone, kaya, ang natalong partido ay hindi lamang nawawala ang lahat ng mga pinagmumulan ng kristal na pinutol ngayon, kundi pati na rin ang karagdagang 10,000 Spirit Stone. Nagulantang naman ang mga nakarinig na mga disciple sa laki ng pastahan, nasabi pa nga ng isa na siya ay nasa sekta sa loob ng 10 taon at nakaipon lamang siya ng higit sa 1,000 low-grade Spirit Stones, sa katunayan, isang senior mula sa klase ng Chanzi ay talagang kakaiba. Samantala tinanong naman ni Zhong Shishan si Xu Yingying na kung ilan ang meron siya ng low-grade Spirit Stones. Sinabi naman ni Xu Yingying na mayroon na lamang siyang hindi bababa sa 2,000 natitira. Nang marinig ito ng ating bida ay bahagya siyang napaisip. Bahagya namang napangiti si Liao Cheng nang kanyang marinig ang pera ng dalawa na sabi pa nga niya na mas mababa sa 2,000, ang halagang ito ay halos hindi makabili ng isang disenteng pinagmulang bato. Nagsaad ang ating bida kay Liao Cheng na wala siyang sapat na Spirit Stones. Sinabihan naman siya ni Liao Cheng na huwag itong mag-alala, dahil kapag natalo siya, maaari naman siyang pagsilbihan ng 3 taon ni Zhong Shishan, isaalang-alang ito bilang kabayaran. Nagsaad naman si Xu Yingying sa ating bida na huwag pumayag ang master. Dahil base sa hitsura niya, siguradong handa ito. Sa loob-loob naman ng ating bida na kung susumiin ay ayaw din niya ito. Ngunit dahil sa paglabas muli ng mandatoryong misyon ay parang wala na siyang pagpipilian. Agad niyang sinang-ayunan ang gusto ni Liao Cheng na ikinagulat naman ni Xu Yingying. Natawa ang mga ngalakal at kanyang sinabi na bihirang makakita ng kompetisyon ng origin detection technique sa loob ng sekta. Kaya hindi niya maitatago ang magagandang bagay na ito. Inilabas niya ang 3 origin stone sa harap ng lahat. At kanyang ipinaliwanag na ito ay isang 9 na butas na pinagmulang bato na pinangalagaan ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Mas mataas ang posibilidad na maputol ang isang high-grade crystal source, orihinal. Binalak niyang ipagpalit ito sa Heavenly Yuan Stone Pavilion, ngunit ngayon, ilalabas niya na ito para panuurin. Nagsaad si Liao Cheng na kung ganun ang kompetisyon ng origin detection technique ay nagsimula na. Agad na din na lumapit ang 2 sa 9 na butas ng pinagmulang bato. Agad din na ginamit ni Fang Tianshou ang kanyang teknik upang mas lumamang sa kanilang laban ni Zhong Shishan. Pagkatapos ay malinaw niyang nakita ang enerhiya na lumalabas sa Origin Stone. Ngunit ang ating bida ay naunang mahawakan ang Origin Stone. Agad din niyang sinabi na gusto niya ang isang ito. Nagulat naman si Fang Tianshou dahil sa bilis ng ating bida na matuklasan ito. Nagsaad naman ang mga ngalakal sa ating bida na may maganda itong mga mata. Ngunit ang Origin Stone na ito ay nagkakahalaga ng 3,000 Spirit Stones. Nagulat naman ang ating bida nang kanya itong marinig kaya naman naiinis niyang nasabi na ang kanyang Spirit Stone ay hindi sapat. Kaya nakiusap siya sa mga ngalakal na kung maaari ba siyang makipagkalakalan sa middle grade crystal source na nakuha niya. Mariin naman na sinabi ni Fang Tianshou na ang mga crystal source na binuksan sa oras na ito ay ginagamit bilang mga taya, kaya hindi ito magagamit sa pangangalakal. Isa pa, gusto rin niya ang isang ito, napalingon naman ang 2 sa napili ni Fang Tianshou. Lalong-lalo na ang ating bida na nagulat dahil sa siya ang naunang nakapili sa Origin Stone. Kahit si Xu Yingying ay nagalit sa ginawa ni Fang Tianshou kaya naman sinabihan niya na kasuklam-suklam ang mga ito. Nang marinig ni Fang Tianshou ang sinabi ni Xu Yingying ay mariin niyang sinabi na nakikisali lang tayo sa patas na kompetisyon, at kung kulang ang mga Spirit Stones niyo, ito ay senyales lamang ng iyong kakulangan sa paghahanda. Matapos niyang magsalita ay agad niya na itong binuksan gamit ang kanyang enerhiya sa daliri. Tumambad naman sa kanila ang high-grade Source Stone.
Napaisip naman si Zhong Shishan nang makita niya ito dahil alam niyang ito na lang ang huling high-grade crystal source sa tatlong pagpipilian. Samantala, muling nagsaad si Fang Tianshou na gayunpaman siya ay hindi lamang isang mababang antas ng orihinal na appraisal master, dahil siya ay isang mas bihira at mas estimado na mataas na antas ng origin appraisal master. Ang mas mababang antas ay maaaring matukoy ang pinagmulan at matukoy ang pulso, ngunit ang itaas na antas ay maaaring magsagawa ng panghuhula at magsabi ng mga makalangit na lihim. Nenas naman ang ating bida dahil kung susumiin ay alam na din naman niya iyon, ngunit dahil sa kanyang system ay wala na siyang nagawa kung hindi ang sumang-ayon sa hamon. Lumapit naman sa kanya ang mga ngalakal at sinabihan niya ang ating bida na kung gusto bang tingnan ng binata ang iba pang 2 9-hole origin stones. At ang dalawang iyon ay maaaring ibenta sa halagang 2,000 spirit stones bawat isa. Hindi naman siya pinansin ng ating bida at umupo na lamang ito dahil alam niyang may isa pang mas mataas ang antas base sa sinabi din sa kanya kanina ng system maliban sa tatlong inilabas ng matanda. Sinimulan din niya ang kanyang ehersisyo sa kanyang mata at nagbibilang ng 1 hanggang 8 ng paulit-ulit. Nang makita naman siya ng lahat ay nagtataka sila kung ano ang ginagawa ng ating bida. Kahit si Liao Cheng naman ay takang-taka sa ginawa ng ating bida kaya nasabi na lang niya na kung ano ang ginagawa ng batang ito. Ngunit sa isip-isip naman ng ating bida na kahit na ang mataas na gradong pinagmumula ng kristal ay nawala, ang system na ito ay hindi nagpakita ng isang prompt ng pagkabigo sa gawain, at ang gawain ay nangangailangan ng hindi bababa sa isang mataas na grado ng crystal source, na nagpapahiwatig na sa mga pinagmulang bato na ito, maaaring mayroong mas mataas na grado. At sa kanyang kamakailang obserbasyon, malabo niya lang naramdaman ang espiritual na enerhiya ng tatlong pinagmulang bato. At tila parang hindi matalas ang paningin niya. Makalipas pa ang ilang mga sandali ay natapos na ang ating bida sa kanyang ehersisyo sa kanyang mata. Kaya kanya na itong iminulat at kanyang sinabi na ngayon ay oras na para manalo. Agad na din siyang tumayo ng may seryosong ekspresyon. Lumabas din sa kanyang mata ang asul na aura senyales na tumalas na ang paningin ng ating bida. Nang tinignan din niya ang tatlong origin stones ay malinaw niyang nakikita ang enerhiya sa loob. Kaya kahit siya ay nagulat, dahil ang kanyang vision ay naging mas malinaw. Ibinaling din niya ang kanyang tingin sa ibang mga origin stones. At isang sulyap lang ay malinaw niyang nakikita ang mga ito na parang tumatagos na ang kanyang paningin. At ilang sandali pa ay nakita niya na ang isang origin stone na may pulang enerhiya senyales na mas mataas ang kalidad nito. Dahan-dahan na din na lumapit ang ating bida sa kanyang nakitang origin stone. Kinuha na din niya ito at kanyang sinabi na bibilhin niya ang isang ito. Mayabang namang nagsaad si Liao Cheng sa ating bida na hindi na kailangang mamili sa basurahan kung sumusuko ka na. Ngunit nagsaad naman ang ating bida na ang pinagmulang bato na ito ay may malinaw na mga ugat, isang malalim at solidong texture, at malamang na mula ito sa mas malalim na bahagi ng minahan. At hindi lamang ganap na naharangan ng shell ng bato ang aura ng crystal sources, ngunit kahit na ihiwalay ang ningning ng high-grade crystal sources. Naging seryoso naman si Liao Cheng at natahimik sa mga sinabi ng ating bida. Sinimulan naman na tanggalin ni Zhuang Shishan ang shell ng bato gamit ang kanyang pisikal na lakas. Unti-unti namang makikita ang pulang bakas ng nasa loob. At ilang sandali pa ay tuluyan nang natanggal ng ating bida ang shell ng bato at tumambad sa kanilang lahat ang pulang kristal. Kaya naman nang makita ito ni Liao Cheng ay halos malaglag ang kanyang panga. Nasabi pa nga niya na isa itong red crystal source. Na kahit si Fang Tianshou ay kinumpirma ito na isa itong mas mataas na grado ng crystal source. Nagtaka din siya na kung paano magkakaroon ng ganito kataas na grade origin stone sa tambak na basurang ito. Galit namang tinanong ni Liao Cheng ang mga ngalakal na kung anong nangyayari dito. Sumagot naman ang mga ngalakal na hindi niya ito alam. Dahil ang mga basurang ito ay maramihang binili mula sa basurahan ng Monero. Kaya sino ang nakakaalam na mayroong isang piraso ng mataas na grado na pinagmumulan ng kristal na nakatago sa loob. Nagsaad naman si Zhuang Shishan na kahit na kasing laki lang ng kamao ang pinagmumulan ng kristal na ito, ang halaga naman nito ay mas malaki kaysa sa mataas na grade crystal source na kakabukas nyo lang. Kaya naman sa pagkakataong ito ay natalo kayo, at ibigay sa kanya ang lahat ng mga kristal na pinagmumulan na iyong binuksan ngayon at ang 10,000 low-grade spirit stones na tinaya mo pa.
Nainis naman si Liao Cheng dahil sa hindi niya matanggap ang kanyang pagkatalo. Ngunit para hindi siya mapahiya ay ibinato niya ng malakas sa ating bida ang kanyang storage ring. Na agad namang nasalo ng ating bida ng walang kahirap-hirap. Tinignan din niya ito kung tama ba ang ibinigay sa kanya ng hangal. Ipinaliwanag naman ni Liao Cheng na mayroong dalawang singsing na imbakan, ang pula ay naglalaman ng lahat ng mga pinagmumulan ng kristal na pinutol ngayon, at ang isa ay naglalaman ng 10,000 spirit stones. Matapos niyang ipaliwanag ito sa ating bida ay sinabihan niya na si Fang Tianshou na umalis na sila. Ngunit bago pa man siya mawala sa paningin ng ating bida ay nagsaad siya na huwag masyadong magmalaki si Zhuang Shishan, dahil darating pa ang totoong palabas. Sa kanyang sinabi ay tinignan lang naman siya ng ating bida na parang walang pakialam. Samantala masaya namang lumapit si Xu Yingying at kanyang sinabi na kahanga-hanga ang ating bida. Kahit na ang isang mas mataas na antas ng pagtatasa ay nagawa mo, at kahit na ang isang mas mataas na antas na appraisal master ay hindi ka nagawang talunin. Natawa ang ating bida at kanyang sinabi na isa lamang itong swerte. Pinasalamatan din niya ito sa pagpapahiram ng storage ring, kaya bilang kapalit ay regalo niya ito sa kanya. Nagulat naman si Xu Yingying sa ibinigay ni Zhuang Shishan dahil sa 10,000 low-grade spirit stones ito. Matapos ang ganapan sa koridor ay mabilis na lumipas ang araw na kung saan ipinaliwanag sa atin na sa likod ng Yulin Mountain isang grupong walang pakialam kung saan doon naninirahan ang mga katutubo. Hanggang isang araw napalingon ng isang katutubo dahil sa lakas ng boses na naghahanap ng protina. Nagulantang ang lahat sa paglabas ng nakakatakot na higanti. At ang mapayapang pamumuhay ay nasira sa panahong ito. At ang higanting ito ay walang iba kung hindi ang ating bida na nangangailangan ng protina sa araw-araw. Ipinaliwanag din sa atin na kumalat ang maliit na protinang demonyong hari sa mga kalapit na hayop, dahilan para tumakas sila. Kaya't si Zhuang Shishan ay maaari lamang pumunta ng mas malalim sa mga bundok upang manghuli. Naabala si Zhuang Shishan nang may marinig siyang humihingi ng tulong sa hindi kalayuan. Kaya kanyang nasabi na may isang taong humihingi ng tulong malapit sa kanyang kinalalagyan. Mabilis siyang kumilos upang hanapin ito sa bawat sulok ng lugar. Makalipas ang ilang mga sandaling paghahanap ay nakita niya na ang taong humihingi ng tulong. At ang taong ito ay walang iba kung hindi si Fang Tianshou, na hinahabol ng wild boar at nasa mapanganib na sitwasyon. Ngunit imbes na mag-alala ang ating bida sa humingi ng tulong ay mas namangha siya sa laki ng wild boar dahil sa malaking protina ang maari niyang makuha dito. Ngunit napatigil siya nang mapansin niya ang taong hinahabol. Nasabi pa nga niya na hindi ba't ang taong hinahabol na iyon ay walang iba kung hindi si Fang Tianshou, na nakipagtunggal yan sa kanya ng sources ilang araw na ang nakalilipas. Sa mga punto namang ito ay naabutan si Fang Tianshou ng wild boar at tinamaan ng malakas sa kanyang likod. Sa lakas ng pagkakabangga sa kanyang ng wild boar ay tumilapon siya nito ng malayo at tumanggap ng matinding pinsala sa katawan. Ngunit nagtaka ang ating bida dahil sa kanyang pagkakaalam ay senior ang lalaking ito. Kaya paanong hindi man lang niya matalo ang wild boar? Nasabi din niya na kung inilagay ba nito ang lahat ng kanyang mga puntos ng kasanayan sa pagtatasa ng pinagmulan. Samantala, nahihirapan ng makatayo si Fang Tianshou dahil sa labis na pinsala. Nasabi pa nga niya na ang lugar na ito ay sobrang isolated. Kaya sa tingin niya ay mahihirapan siya sa pagkakataong ito. Ngunit may napansin siyang isang tao na nakatingin sa kanya. Nakilala din niya ito at kanyang nasabi na hindi ba't ang taong iyon ay si Zhuang Shishan. Agad din siyang humingi ng tulong dito dahil sa alam niyang hindi niya na kayang lumaban pa. Ngunit napatigil naman siya nang maalala niya na nagkaroon siya ng paghaharap dito kamakailan. Kaya naisip niya kung talaga bang tutulungan siya nito. Subalit, dahil sa nawala siya sa focus ay hindi niya na namamalayan na nasa harap niya na ang wild boar at inatake siya nito ng malakas na hindi niya namalayan. Habang ang ating bida naman na nakita ang pangyayari ay napamura na lang sa tindi ng ginawa ng wild boar kay Fang Tianshou. Napaisip din siya na kung pupunta ba siya upang tulungan ito. Dahil ilang araw na ang nakalipas, gusto niya itong turuan ng leksyon, pero kung iisipin na kapwa sila disipulo, pakiramdam niya ay hindi dapat na panoorin niya lang ito na mamamatay. Ngunit napatigil naman siya sa kanyang pag-iisip nang biglang lumitaw ang system.
At gaya ng inaasahan ay isa na naman itong misyon subalit sa pagkakataong ito ay isang pabor ito sa ating bida dahil sa hindi niya na kailangan pag-isipan pa na tulungan si Fang Tianxiu, at para sa gantimpala sa misyon na iligtas si Fang Tianxiu, ay makakakuha ang ating bida ng gantimpalang 100 training points, at kung hindi naman niya iligtas si Fang Tianxiu ay makakakuha siya ng gantimpala ng isang set ng mataas na kalidad na kasuotang pang sports na may built-in na depensa, na humaharang sa pagsisiyasat ng mga makapangyarihang individual. Bahagyang natuwa ang ating bida sa damit pang sports. Kaya humingi siya ng tawad kay Fang Tianxiu dahil tila ang tadhana ang nagdesisyon laban dito. Samantalang si Fang Tianxiu naman ay hindi na magawang makatayo sa pagkakataong ito dahil sa labis na pinsala. Napatingin din siya sa direksyon ni Zhong Shishan. At nakita niyang masaya ito, kaya hinala niya na kung pinagtatawanan ba siya nito, at tila parang walang balak na tulungan siya. Ngunit inaasahan niya naman na ito, dahil ang isang taong tulad niya, na sumusunod sa hangin at yumuyuko sa malakas, ay nararapat sa ganoong kahihinatnan. Naalala din niya ang dahilan kung bakit siya sumali sa Yulin Immortal Sect na may misyon na buhayin ang kanyang pamilya. Sinabihan din siya ng kanilang elder na ang hinaharap ng pamilya nila ay nasa kanyang mga kamay. Ngunit, dahil sa katamtamang kakayahan, hindi siya pinahahalagahan. Sinabihan pa nga siya ni Elder Slim noon na kung paanong ang tulad niyang ganoong antas ay pumasok sa inner sect. At sa harap ng kapangyarihan, kusa siyang sumuko. Sinabihan din siya ni Liao Cheng noon na tama ang kanyang desisyon na magpasakop sa kanya dahil maibibigay nito sa kanya ang lahat ng mga mapagkukunan na kailangan niya para sa cultivation. At ang orihinal na intensyon na buhayin ang pamilya ay nawasak at siya ay nagdala ng higit na kahihiyan sa kanyang pamilya. Sa pag-aani ng kanyang itinanam, ay nararapat lamang sa kanya ito. Habang nasa malalim siya na kaisipan ay naghanda naman na ang wild boar upang tapusin siya. At matapos ang paghahanda nito ay sumugod na ito ng may pangbihirang bilis at lakas. Kaya ang tanging nagawa na lamang niya ay ang tanggapin ang kanyang kapalaran. Ngunit sa kabutihang pala naman ay hinarap ng ating bida ang wild boar gamit ang kanyang isang kamay. Nagulat naman si Fang Tianxiu nang makita niya ang ginawa ng ating bida. Nagsalita naman ang ating bida na talaga naman, kumpara sa sportwear, ang protina ay mas nakakaakit. Habang nagugulat naman si Fang Tianxiu ay dahan-dahan siyang bumangon. Ngunit nagtataka siya na kung bakit siya tinulungan ni Zhong Shishan. Hindi naman siya pinansin ng ating bida at naghanda lamang ito ng kanyang atake. Matapos ang kanyang paghahanda ay pinakawalan niya na ang kanyang suntok, at sa sobrang lakas nito ay nagkaroon ng malaking butas ang ulo ng wild boar na dumaan sa bunganga nito. Ikinagulat naman ito ni Fang Tianxiu nang makita niya ang lakas ni Zhong Shishan. Dahil sa isang suntok lang ay nagawa na nitong mapatay ang wild boar. Narinig naman ng ating bida ang sinabi ni Fang Tianxiu, kaya sinabihan niya ito na ito ay bahagya lamang na malaki na wild beast. At kung mahirap bang patayin ito sa isang suntok lang? Napatayo naman si Fang Tianxiu at kanyang sinabi na ang wild beast ay isang pang-apat na antas ng demonyong hayop na may hahambing sa cultivation ng isang golden core stage. Nagsaad naman ang ating bida na walang pakialam, na kung talaga ba. Dahil para sa kanya ay parang walang pinagkaiba lamang ito sa mga manok at itik na iyon. Dahil sa isang suntok, ay hindi sila makakatakas sa kanyang pagkakahawak. Wala namang masabi si Fang Tianxiu sa mga tinura ng ating bida kaya hinayaan niya na lamang ito. Pagkatapos ay sinabihan niya ang ating bida na nagkaroon sila ng tunggalyan ilang araw na ang nakalipas, kaya bakit siya iniligtas ni Zhong Shishan? Sa tanong ni Fang Tianxiu ay naging seryoso siya dahil ayaw niyang malaman nito na dahil ito sa kanyang system, kaya naman sinabihan niya na lamang ito na wala lang ito dahil sa gusto lang naman niyang kumain ng inihaw na wild boar. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Lumipas ang mga sandali na kung saan nagawa na ng ating bida na maihaw ang wild boar at masayang kumakain, habang si Fang Tianxiu naman ay tahimik lang pinapanood siyang kumakain. Napansin ito ng ating bida kaya naman sinabihan niya ito na kung sigurado ba ito na ayaw niya ng isang peraso. Mariin naman na sinabi ni Fang Tianxiu na yan ang karne ng pang-apat na antas ng demonic beast.
Dahil sa kanyang kasalukuyang estado kahit na kumagat siya ay hindi niya magagawang sugpuin ang essence chi nito. At maaari pa itong sumabog sa loob ng kanyang katawan at patayin siya. Sa sinabi ni Fang Tianshou ay napaisip ang ating bida kung nababaliw na ba ito. At kung kailangan ba talaga niyang maging exaggerated. Dahil para sa kanya ay isa lamang naman itong natural na inihaw na karne. Ang hindi alam ng ating bida ay delikado talaga ito sa mga cultivator, at siya na walang spiritual roots ay talagang wala itong silbi sa kanyang katawan, dahil ang kailangan niya ngayon ay ang mataas na protina para sa kanyang katawan na may kakaibang lakas. Sa loob-loob naman ni Fang Tianshou ay kanyang nalamang nasabi na baliw ba ang ating bida. Dahil kahit na may malakas na pangangatawan ng isang tao, ang pagkain ng napakaraming laman ng ika-4 na antas ng demonyong hayop ay sobra, ang malala pa ay hindi siya nag-aalala na mas sobrahan ang kanyang katawan. Nagtanong naman na ang ating bida na kung paano nauwi si Fang Tianshou sa ganoong sitwasyon na natambangan siya ng wild boar. Sa tanong ng ating bida ay agad naman na tumugon si Fang Tianshou ngunit, bago siya dumako sa kanyang paliwanag una, ay nais niya munang bigyang diin muli na hindi ito isang ordinaryong wild boar dahil sa isa itong ika-4 na antas ng demonic beast. Pangalawa, tulad ng alam mo, siya ay isang diviner, at kapag sila ay nagko-cultivate, ang bagay na pinakaayaw nila ay ang ibang tao na nakakagambala sa kanila, kaya kailangan niyang pumili ng lugar na walang tao sa paligid. Ang mga bundok sa likod ng ating sekta ay mga walang laman na kagubatan na bumabagtas sa hangganan ng hanay ng mga demonyo, kaya talagang halos walang tao dito. Bihira lang dumaloy ang mga demonyong hayop mula sa Demon Mountain Range, hindi banggitin ang ika-4 na antas ng isa, na naninirahan sa malalim na kagubatan, kaya maaaring may nangyaring hindi inaasahang pangyayari sa kalaliman ng kabundukan. Ngunit gayunpaman, paano niya ito gagantihan? Dahil sa ayaw niya ng utang na loob. Kaya, paano kung basahin ko ang iyong hinaharap para sa iyo? Ito ay dapat makatulong na magdala sa iyo ng swerte at maiwasan ang kasawian. At ito lamang ang pinakamahusay na mayaalok niya ngayon. Napaisip naman ang ating bida sa kakayahang panghuhula ni Fang Tianshou. At dahil sa kanyang kasalukuyang katayuan bilang isang wanted na kriminal, ito ay tila nakakatulong. Matapos niyang pag-isipan ito ay pumayag na siya sa gusto ni Fang Tianshou na halata namang din kailangan niya. Makalipas ang ilang mga sandali ay nakatayo na sila na magkaharap habang hawak ni Fang Tianshou ang kanyang artifact. Nagsaad si Fang Tianshou na para mahihinuhan ng isang panghuhula ang hinaharap, kailangan nilang umakyat sa hagdan ng kapalaran. Sa mas mataas na pag-akyat ko, mas maraming hinaharap ang makikita niya. At syempre, mas malaki rin ang gastos. Matapos niyang ipaliwanag ito ay sinabihan na din niya si Zhong Shishan na magsimula na sila. Nagkaroon naman agad ng reaksyon ang artifact ni Fang Tianshou ng kanyang simulan ito. Pagkatapos ay dumako na siya sa pangalawang hakbang. At ilang sandali pa ay nasa paahan na siya ng hinaharap ng ating bida. Saglit siyang natahimik sa kanyang nakikita at sa paligid. Maya-maya pa ay napasigaw na lamang siya na kung paano ito posible. Kanya ding nasabi na kung nasaan ang hagdan ng kapalaran, at kung bakit may nakalak na pinto dito sa halip. Ngunit napaisip siya na kung ang isang dakilang kapangyarihan ay gumamit ng isang magic spell upang itago ang mga lihim ng langit, kung gayon hindi siya dapat makapasok sa espasyong ito, pero ngayon, nakapasok na siya sa kalawakan at hindi niya makita ang hagdan ng tadhana. Kaya teorya niya na maaaring ang hagdan ay nasa likod ng pintong ito, at kailangan niyang buksan ito upang masilip ang hinaharap. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit sa malaking pinton habang nakataas ang kamay. Nang makalapit siya ay inilapat niya ang kanyang kamay sa pinto ngunit sa kanyang ginawa ay naglabas ng kuryente ang pinto. At tinapon siya ng malakas palayo sinyales na hindi maaring matuklasan ang hinaharap ng ating bida. Sa labas ng katawan ni Fang Tianshou ay ganun din ang nangyari sa kanya na ikinagulat ng ating bida. Tumilapo ng malayo si Fang Tianshou habang ang ating bida ay nabahala sa nangyayari. Kaya naman tinanong niya ito na kung ayos lamang ba ito. Sa loob-loob naman ni Fang Tianshou ay kanyang nasabi na nabigo siya sa pagkakataong ito kaya hinala niya na kung kulang ba ang kanyang kasanayan. O kaya naman ang hinaharap ng lalaking ito ay hindi nababasa. Lumapit ang ating bida at kanyang sinabi na siguro dapat ay kalimutan na lang ito ni Fang Tianshou. Tutal, maliit na pabor lang ang tulong na ginawa niya. Ngunit mariin naman na tumanggi si Fang Tianshou,
Nasabi pa nga niya na ayaw niyang magkaroon ng utang na loob sa tao kaya kung hindi man niya mabasa ang hinaharap nito, ay lilinisin na lamang niya ang pangalan nito. Nagtaka naman ang ating bida sa sinabi ni Fang Tianshou na lilinisin ang kanyang pangalan. Kinumpirma naman ito ni Fang Tianshou na sa taya ilang araw na nakalipas, ang pinagmumula ng nagbebenta at ang pinanggalingan ng kristal na pinagmumulan ay plano ni Liao Cheng. Ang mga ngalakal ay lingkod ng kanilang pamilya, at ang pinanggalingan ng kristal na pinagmumula na aming tinaya ay inihanda ng maaga, hindi lang namin inasahan na may mas mataas na grade crystal source na nakatago sa basura, na nagkataong kinuha mo. Pagkatapos ay ang katha sa iyo na gumagamit ng mga pekeng espiritong bato, ay upang masira ang iyong reputasyon. Nagsaad naman ang ating bida na alam niya itong may mali. Ngunit ang naglalakbay na mga ngalakal na iyon ay tiyak na haharap sa kaparusahan. Muling nagsaad si Fang Tianshou na ilalantad niya si Liao Cheng sa pamamagitan ng pagsulat ng katotohanan sa artikulo. Sinabihan naman siya ng ating bida na pero subordinate ka ni Liao Cheng diba? Kaya hindi ba makakasama sa iyo ang pagkilos na ito? Malamig naman na ipinaliwanag ni Fang Tianshou sa ating bida na pagkatapos nitong karanasan sa buhay at kamatayan, tila nabawi niya ang isang bagay na nawala sa nakaraan. Kaya walang dapat na ipag-alala si Zhuang Shishan dahil sa magiging maayos lang siya. Makalipas ang ilang mga oras na kung saan nasa dormitoryo na ang ating bida, at nakita niya ang ginawa ni Fang Tianshou. Kaya naman nasabi na lamang niya na talagang nag-post siya ng artikulo. Ang malala pa ay mabilis itong nag-trending. Makalipas ang mahabang oras ng gabi ay sumapit na ang umaga, na kung saan nabasa ng ating bida ang artikulo na malaking baliktad. Ang utak sa likod ng source bet ay si Fang Tianshou, at lahat ng ito ay maruming pakulo ni Fang Tianshou, at kinakagat ni Fang Tianshou ang kamay na nagpapakain sa kanya. Ikinagulat ito ng ating bida at nagtataka siya na kung anong nangyayari. Dahil sa isang gabi lang ang lumipas, at napakaraming artikulo na ang naninirang puri at umaabuso kay Fang Tianshou. Kaya hinala niya na maaring kumuha ang kalaban ng mga basher sa internet. Napaisip din siya na kung dapat ba siyang mag-iwan ng mensahe para i-comfort ito. Ngunit makalipas pa ang ilang mga sandali ay nagbigay na ang ating bida ng mensahe kay Fang Tianshou na kung ayos lamang ba ito. Agad naman na tumugon si Fang Tianshou na pumunta ang ating bida sa South Pavilion, at may pag-uusapan sila. Ngunit nagtaka naman ang ating bida na kung bakit ang bilis tumugon ni Fang Tianshou. Ngunit napaisip siya na kung isinasaalang-alang ang bagyo ng opinyon ng publiko na nahuli niya upang linisin ang kanyang pangalan, ay dapat niya itong bisitahin. Makalipas pa ang ilang mga sandali na kung saan nandito na ang ating bida sa South Pavilion. Ngunit nagtataka siya na kung bakit wala pa din si Fang Tianshou, kaya naisip niya na baka hindi ang lugar na ito ang tagpuan. Habang naglalakad siya ay may biglang nagsalita na sa wakas ay nakarating na ang ating bida. Agad naman na napalingon ang ating bida sa nagsalita, ngunit nanlaki ang kanyang mata sa kanyang nakikita. Dahil nakita niyang nakatali si Fang Tianshou at base sa hitsura nito ay pinahirapan ito ng husto ni Liao Cheng, kasama ng kanyang mga tagasunod. Sinabihan din niya ang ating bida na lumapit ito at magkaroon sila ng magandang usapan. Habang si Fang Tianshou naman ay makikita ang bakas sa kanyang mukha ang labis na pagpapahirap ng hangal.